Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga, ibabasahin natin ang ika-26 na kabanata ng mga kawikaan at magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Marami po tayong makikitang kakaiba sa kabanatang ito. Una ay hindi po natin makikita ang pangalan ng Panginoon sa buong kabanatang ito. Kung mapapansin natin, para bang ito ay isang sekular na tunong. Kahapon ay binasa natin ang ika-25 kabanata. Nabanggit niya kung paanong pinadala ni Haring Hezekiah na kopyahin ang mga kawikaang ito. Ang mga taong ito ay tagasunod at maaring mga scholar noong panahon ni Haring Hezekiah. Ang mga sekular na dunong na ito ay madalas natin makikita sa marketplace. Si Haring Solomon ay naghari noong ika-10 siglo. Samantalang si Hezekiah ay mula 5 hanggang 7 siglo. Sa pagitan ng dalawang haring ito ay mayroong 300 taon ang lumipas. Kung kaya naman mula chapter 25 hanggang chapter 29 ay maaari po natin itong igrupo bilang isang seksyon. At ang chapter 30 hanggang 31 ay iba na namang dibisyon. Ang buong libro ng kawikaan o mga sinulat ni Solomon ay lagpas pa sa kanyang paghahari. Ang kawikaan ay naisulat noong panahon ng ang mga Israelita ay nasa kampo ng kanilang ng ibang kaharian. Kung tutuusin ay mayroong libro na tinatawag na ang Dunong ni Haring Solomon at ito ay mula din sa kawikaan. Ngunit ang mga librong iyon ay hindi naman talaga isinulat ni Haring Solomon. Ngunit dito makikita natin na ang dunong, ang karunungan ni Haring Solomon ay naipasa-pasa sa bawat henerasyon. At kung tutuusin, ang chapter 26 ay tulad ng chapter 25. Ang mga kawikaan o ang karunungan ni Solomon ay pinagsama-sama at isinulat. Saka kinopya ng mga tauhan ni Haring Hezekiah. Ito ay mga dunong pagdating sa politikal na aspeto.
Pagdating sa politika, paniguradong mayroong divisyon, pag-aaway-away at pagkakaiba ng mga opinyon. At madalas, ang nais makita ng tao ay makita ang kanilang katunggali na bumagsak at hindi magtagumpay. At ang mga bagay na ito ang siyang binibigyan ng solusyon sa kabanatang ito. Isa pa, nabanggit natin kanina na ang kabanatang ito ay wala ni isang nabanggit tungkol sa pangalan ng Panginoon. Finally. Ngayon, babasahin na po natin ang kabanatang ito. Ang tema nito ay ang pamagat po para ngayong umaga ay bigyan ng refleksyon ang kayabangan ng mga mangmang na sa tingin nila sila ay tama at ang mundo na walang Diyos. Dati ay may nabasa ako na napakatalino ni Solomon at ang libro ng Kawikaan ay isang ebidensya ng kanyang katalinuhan. Ngayong umaga ay sisiyasatin natin ang kayabangan ng mga mangmang na sa tingin nila sila ay tama at matalino. May mga taong sa tingin nila ay alam nila ang lahat. Ito ay dahil hindi nila nakikita na hindi naman talaga nila kayang maintindihan ang lahat. Hindi nila naiintindihan ito, kaya ang tingin nila ay naiintindihan nila ang lahat. Hindi nila nakikita ang kanilang kamangmangan. Walang Diyos sa kanilang puso, kung kaya naman sila ay nakasalalay na lamang sa kanilang sariling pangunawa. Mula verse 1 to 12, nabanggit dito ang tungkol sa mga mangmang na sa tingin nila sila ay matalino at marunong. Ang mga mangmang sa tingin nila sila ay matalino, ngunit kung tutuusin ay niloloko lamang nila ang kanilang mga sarili. Mula verse 1 to 12, sa bawat bersikulo ay nabanggit doon ang tungkol sa mangmang. Paulit-ulit na nabanggit ang tungkol sa mangmang.
verse 11 and 12, ito, makikita natin dito ang isang magandang inspirasyon. Ito ay nagbibigay kamulatan sa atin. Sa verse 12, sabi dito, nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siyang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa sa taong ito. Masasabi nating ito ay tila buod na ng verses 1 to 12 at isang bagay na dapat nating siyasatin. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Ito ay magandang punto upang sabihin sa mga tao na sa tingin nila sila ang pinakamatalino. Mga taong sa tingin nila sila ang pinakamatalino. Ngunit dito sinasabi natin na mas may pag-asa pa ang isang mangmang kaysa sa taong ang tingin sa kanyang sarili ay napakatalino. Ang mga bersikulo ito ay mga bagay na dapat nating tignan at maunawaan. So verse 12, ang verse 12 ay nangungusap sa ating mga nagbabasa. Kumpara sa uri ng mangmang na nabanggit sa verses 1 to 12, ang taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino ay higit pang mangmang kaysa sa mga nabanggit sa naunang bersikulo. Dapat po nating maunawaan na maaring tayo ay higit na mas mangmang kaysa sa mga tinatawag nating mangmang. Verse 13 to 16. Ang apat na bersikulong ito ay tungkol sa mga matatamad na tao, kaya nabanggit ng paulit-ulit ang tungkol sa katamaran. Sa verse 16, ang palagay ng tamad siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Wag po nating isipin na tayo ay matatalino. Dahil maging ang mga tamad ay ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay matalino. Sa tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, wag po natin itong basahin na tila ba ito'y nangungusap para sa iba. Imbes ay dapat po nating siyasatin ang ating mga buhay at puso upang maitama ang ating mga sarili. Sa verses 13 to 16, para sa mga tamad, ang tingin nila sa kanilang sarili ay sila ay matalino. Sunod sa verses 17 to 28 ay tungkol sa mga chismosa. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay tama din sila o kaya ay matalino rin sila. Sa paningin nila, ang kanilang mga sinasabi ay mga biro lamang.
Verse 18 to 19, ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. May mga taong para sa kanila ay nagbibiro lamang sila, ngunit nagdudulot ng kaguluhan. At ang verses 27 to 28 ay masasabi nating buod ng kabanatang ito. Sa verses 27 to 28, ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan yon. Kailangan po nating maging responsable pagdating sa ating mga sinasabi at ginagawa. Kung intensyon natin na manakit ng isang tao, ang pananakit na iyon ay babalik din sa atin. Kung gagawa tayo ng isang bagay ng may intensyon, ibig sabihin nito ay nais talaga nating manakit ng iba. Ang proseso ng ating paggawa nito ay nakakapanakit na ng iba. At sa paggawa natin nito, paniguradong babalik din ito sa atin. Maihalin tulad ni ito sa paglalaro ng boomerang. Kung tayo ay mananakit ng iba, babalik din ito sa atin. Ang tanong na lamang ay kung kaya ba nating saluhin o kaya ay tanggapin ang kahihinatnan nito. Sa verse 28, ang taong sinungaling ay galit sa kapwa, ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Pagdating sa mga sismosa, sa paningin nila, sa palagay nila ay nagbibiro lamang sila, ngunit ang totoo nito ay nagdudulot na sila ng kasiraan sa iba. Balikan po natin ang verse 2. Patungkol pa rin po ito sa mga mangmang na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matalino sila. Verse 2, ang sumpang dinararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Verse 26, maaaring ang galit niya ay maitago sa magandang paraan, ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Dapat po nating maalala na mayroong Diyos sa ating mundo at sa ating buhay.
Ito ay maikokonekta po natin sa nabasa natin sa verse 2 na tayo ay maging maingat pagdating sa mga sumpa na dulot din ng ating mga pinaggagawa. Ang bawat mali nating gawa ay hindi dapat nating isawalang bahala. Sa tamang panahon ng Diyos at sa panahon na ayon sa kanyang kalooban ay maaari ding bumalik sa atin ang epekto ng bawat nating maling gawa. Maaaring nasa isip natin na ating ginagawa ay sinasabi ay hindi nakakapanakit ng iba, ngunit ang totoo nito ay nagdudulot na ito ng kasiraan sa iba. Sa tamang panahon at sa panahon na iniukol ng Diyos, paniguradong matatanggap natin ang panghuhusga dahil sa ating mga maling gawa at pananakit ng iba. Darating ang araw na tayo ay magtitipon-tipon upang matanggap ang panghuhusga mula sa Panginoon. Lahat tayo ay kasama sa piging na ihinanda ng Diyos pagdating ng araw. Ito ay dahil sa habag at kabutihan niya. Kung kaya naman mahalagang ihanda natin ang ating mga sarili at mabuhay ng may katwiran at katarungan. Huwag po nating isawalang bahala ang habag at biyaya na ibinibigay ng Diyos, kung kaya naman marapat lamang na mamuhay tayo ng ayon sa kalooban niya. Ilagay natin ang kanyang mga salita sa ating mga puso upang maging gabay natin sa kung ano ang dapat nating gawin at dapat na sabihin. Sa verse 11, ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Ang taong mangmang ay paulit-ulit lamang sa kanyang paggawa ng mali. Kahit na naroon ang ideya na dapat siyang tumigil sa kanyang mga maling gawa, ay magpapaulit-ulit lamang ito. Magpapaulit-ulit lamang ang kanyang kamangmangan. Kaya dapat po tayong maging maingat. Huwag po nating tingnan ang ating sarili bilang pinakamatalinong tao o isang napakatalinong tao dahil tayo matutulad lamang sa mangmang na paulit-ulit sa kanyang paggawa ng mali. Ang mga mangmang ay laging naghahabol ng karangalan. Kung matatandaan po natin ang nangyari kay Haman dahil napakataas ng kanyang tingin sa kanyang sarili, na sa tingin niya ay siyang pinakamagaling at pinagkakatiwalaan ng hari, ay pinagpalagay niyang siya ang bibigyan ng karangalan ng hari hanggang sa ito'y naibigay kay Mordecai. Naway wag tayo maging mangmang tulad ni Haman.
Huwag po tayong maghabol ng karangalan mula sa iba o kaya maghabol ng palakpak mula sa iba. Di tulad ni Haman, wag po natin masyadong itaas ang ating mga sarili, bagkus ay magpakumbaba. Kailangan nating maintindihan na balang araw ay babalik at babalik din sa atin ang sumpa ng bawat nating maling gawa. Sa verse 3, ang latigo ay para sa kabayo, ang bukado ay para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Nabanggit dito kung paano titigilin o paano pigilan ang mga mangmang. Madalas ang mga mangmang ay ayaw na maitama. Verse 4 and 5. Dapat po ba nating patulan ang mga mangmang pagdating sa kanilang kamangmangan? Sabi sa verse 4 ay wag na dapat silang patulan. Dahil baka lumabas na higit pa tayong mangmang kaysa sa kanila. Ngunit may mga pagkakataon na kung tayo nakakaharap ng mga mangmang, ay hindi po natin mapigilan ang ating mga sarili at naroon ang pagpatol. Ngunit kailangan po nating matandaan na kung sino mang may kakayahan na pigilan ang kanilang sarili sa pagpatol sa mga mangmang ay mayroong maayos na espiritual na kapasidad. 5. Sagutin ang mga mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya ay may katuwiran. Makikita po natin dito ang pagbibigay diin na wag na nating patulan ang mga mangmang. Tinuturo dito kung paano ba natin sasagutin ang mga mangmang. Verse 10. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino, ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Ang taong mangmang ay makakapanakit lamang ng ibang tao. Sa verse 7, kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang.
Pangalawang section muli sa verse 13 to 16. Sa verse 13, ano ang inidadahilan ng taong batugan? May leyon sa daan, may leyon sa lansangan. May mga pagkakataon na dapat kong sabihan ng aking sarili na huwag masyadong magsalita. At sa verse 14, kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Sa iyong paghiga ay maaaring gumagalaw-galaw ka sa iyong kama, ngunit hindi ka pa rin bumabangon, at ito ay may tulad sa mga batugan. Verse 15, ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan na hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Mga batugan ay mga uri ng tao na hindi man lang gagawa ng paraan upang kumilos. Mananatili lamang sa higaan, wala nang ibang gagawin kundi humilata. Ngunit naroon ang pag-iisip na mas maayos pa siya kaysa sa mga matatalino. Ang mga tamad, ang paningin nila sa kanilang sarili ay tama ang kanilang ginagawa. Sa tuwing may hindi tayo nagagawa, paniguradong may ibang tao na kailangang kumuha ng responsibilidad dapat natin. Kung kaya naman dapat po tayong maging maingat at maging matalino pagdating sa ating pamamahinga at hindi paggawa ng mga bagay-bagay. Kailangan po natin ding isipin ang pangangailangan ng iba. Huwag lamang tayong titigil sa paggawa dahil maaaring may iba ding maaapektuhan sa hindi natin paggawa. Pangatlong section ay tungkol sa mga chismosa na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matalino rin sila. Ito ay mayan tulad natin sa mga aso na nag-aaway-away. Ang isang tao ay ang panginingin na lamang niya sa kanilang sarili ay siya ay tama, siya ay makatarungan, at siya ay matalino. Pagdating sa mga chismosa, hindi po dapat tayo nangingialam. Sa verses 18 to 19, ang mga chismosa ay nag-aakala na napaka-inosente nila
At ang kanilang sinasabi ay mga biro lamang, ngunit ang lahat ng ito ay magdadala lamang ng kasiraan sa iba. Isa ang pinaka sa verse 20, sabi dito, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol. Kailangan po nating iayon ang ating puso sa kalooban ng Diyos upang hindi po tayo mabilis na maapektuhan ng mga chismis o kaya pananalita ng iba. Sabi sa verse 22, ang chismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ngunit sa verse 23, ang sabi dito, ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurahing bangak. Tuwing nakakarinig po tayo ng kapaitan mula sa iba, maaaring tinatanggap natin ito ng maluwag dahil nakakakonekta tayo sa kanilang kapaitan. Ngunit sa lahat ng ito ay dapat po tayong maging maingat. Pagdating sa pakikialam, maging maingat po tayo upang hindi maging palalo. Madalas sa ating pakikialam ay hindi po tama ang ating natatanggap. Kung kaya naman nagdudulot lamang ito ng higit pang kasiraan sa iba. May mga pagkakataon na sa tingin natin ang mga salita mula sa mga chismosa ay tama, ay makatuwiran at siyang makatarungan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi naman talaga tama. So verse 21, kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip at nagliliyab ang apoy, kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo, kung maraming mapanggulo. Dito, itinuturo na hindi na po dapat tayo makisawsaw pagdating sa mga gulo at chismis. Lahat po tayo ay dapat naharapin ang mga katotohanan ito sa ating buhay. Lahat po tayo ay may pangangailangan. Ngunit lahat po tayo ay kailangang umayon sa kalooban ng Diyos. Ang apoy na nagmumula na nasa atin ay dapat na mula sa Diyos.
Marapat lamang na lagi po tayong mamuhay ng may katuwiran at katarungan. Natanggap na natin ang habag at biyaya mula sa Panginoon, kung kaya marapat lamang na isabuhay natin ang kanyang kabutihan.
Panginoon, pinupuri ka namin at ikaw ang daan at ang ilaw ng aming buhay. At ang liwanag na nagmumula sa iyo ang siyang nagliliwanag sa aming buhay. At ang katotohanan ng iyong salita at ng katotohanan mo ang siyang naghahari sa aming buhay. Ngayong umaga, naway liwanagan mo ang aming buhay at tulungan mo kaming may isaayos ang bawat aspeto ng aming buhay. Nais po naming mabuhay ng may karunungan. Ayaw naming sumunod sa gawain ng mundo. Panginoon, naway magliwanag ka sa aming buhay. Banal na Espiritu, naway mangusap ka sa aming buhay at pakita mo ang iyong karunungan sa aming buhay. Tulungan mo kaming lumayo sa kamangmangan at naway mamuhay lamang kami ng may kabanalan. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng karunungan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, tayo ay maaaring mabuhay ng may dunong. Ngunit may mga pagkakataon na tayo ay umaasa lamang sa ating sariling karunungan o kaya sa karunungan na mula sa mundo o kaya ay umaasa sa mga taong nakapaligid sa atin. May mga pagkakataon na pinag-uusapan natin ang iba't ibang bagay tungkol sa ating buhay, ngunit sa lahat ng ito ay kailangan po natin ang karunungan mula sa Panginoon. May mga pagkakataon ang tingin natin sa ating sarili ay napakagaling, napakatalino, ngunit ang lahat ng ito ay kamangmangan lamang. Maaari po nating siya sa atin ang ating mga puso kung aling aspeto ng ating buhay ang sa tingin natin ay napakataas ng ating ay napakagaling natin o kaya napakatalino. Sa ating pagsiyasat nito ay ating matatanggap ang tunay na dunong na mula sa Panginoon. Panginoon, napakabuti ng iyong mga salita. Lahat ng ito ay ayon sa katotohanan. Ngayong umaga, sa aming pagtanggap ng iyong salita, na naroon ang iyong pagpapaalala na kami ay mga mangmang. Sa tingin namin ay marami na kaming nalalaman, ngunit ang totoo'y hindi namin alam ang lahat. Sa tahanan man, sa aming mga pinagtatrabahuan, o kaya sa aming pagdidisipulo, naroon ang aming pag-iisip na kami ay napakagaling. At madalas ay hindi namin ginagamit ang iyong perspektibo upang tignan ng mga tao at upang mahalin sila. Bagkus ay dumadating sa mga pagkakataon na umaasa lamang kami sa aming sariling pangunawa. At naroon ang pag-iisip na kami na ang pinakamatalino pagdating sa mga sitwasyong ito. Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami na hindi namin nakikita ang aming sariling kamangmangan. At may mga pagkakataon na dahil sa aming kuryosidad ay salita kami ng salita, tanong ng tanong. At dahil sa mga pananalitang ito at gawaing ito ay lalo lamang kaming nagdudulot ng sakit sa iba. Dahil sa aming mga gawa ay nagiging dahilan kami upang masaktan ang iba. At imbes na humingi ng tawad ay naninisi lamang kami at nagtuturo sa kamalian ng iba. Panginoon, ngayong umaga ay tulungan mo kami. Tulungan mo kaming maintindihan kung tama nga ba ang aming ginagawa at sinasabi. Panginoon, tulungan mo kaming maging maingat pagdating sa aming mga sinasabi at tinaramdam.
Panginoon, tulungan mo kami. Iyong sinasabi na kung sino man ang hihingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan ay iyong patatawarin. Kung kaya naman mga kapatid, kung sa tingin mo ay nagkasala ka sa harap ng Diyos at nagkamali sa Kanya, naway hingan natin ito ng tawad sa Kanya. At dalangin din natin na tayo ay Kanyang palakasin. Panginoon, sa aming pagsusuko ng mga bagay na ito sa aming buhay, tulungan mo kami at iyong patuloy na liwanagan. Maaaring tulad tayo ng tamad na tao na nabanggit sa kabanatang ito. Ang lahat ng ito ay mga pagdadahilan lamang dahil ayaw nating kumilos. May mga pagkakataon na wala na lamang tayong pakialam. O kaya may mga pagkakataon na nakakita tayo ng mga taong nangangailangan, ngunit wala tayong pakialam dahil sa tingin natin ay may mga tao namang pwede pang tumulong sa kanila. Kung tayo po ay ganitong uri ng tao, at may ganitong uri ng mentalidad na ayaw nating mangialam sa iba, at nagiging dahilan upang hindi tayo maging matulungin sa kanila. Panginoon, tulungan mo kami. Naway ang puso namin ay maging dalisay sa aming pagsunod sa iyo. Ayaw po namin tignan ng aming sarili bilang mga matatalino at tila eksperto. Tulungan mo kaming maunawaan ang katotohanan ng iyong mga salita at huwag isipin na kami na ang pinakamagaling at pinakamatalino sa lahat. Ayaw din naming maging tamad. Naway tulungan mo ang bawat isa at maging ako. Naway higit na maghari ang iyong mga salita sa aming puso. Tulungan mo kaming maunawaan ang iyong salita. Naway lagi naming isaisip kung ano ang iyong gagawin kung ikaw ang nasa sitwasyon namin. Tulungan mo kaming higit na maintindihan ang iyong kalooban at higit na maintindihan ang perspektibo na mula sa puno ng buhay. Panginoon, nais naming humingi ng tawad sa iyo. Dahil ngayong umaga, kami ay muling napaalalahanan na ang aming mga dila ay tulad ng apoy, na sa aming pagkalat ng mga tsismis ay para na rin kaming nagsisimula ng apoy na lalo lamang lalaki at lalaki. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil alam namin ang mga tsismis na ito ay walang katuturan at walang katotohanan. Tulungan mo kaming magkaroon ng maayos na pag-iisip, maayos na pagdedesisyon upang matigil ang lahat ng pananalitang ito. Naway matigil ang bawat tsismis. At sabi sa verse 20, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulsol.
Panginoon, naway gwardyahan mo ang aming puso, protektahan mo ang aming puso. Ikaw ang aming kailangan. May mga pagkakataon na kami ay baluktot pagdating sa aming pag-iisip at pananalita. At may mga pagkakataon na hindi namin nagagawa ang aming mga responsibilidad pagdating sa aming pananalita. May mga pagkakataon na nagsasalita lamang kami nang hindi nag-iisip at hindi na nauunawaan na kami nakakapanakit na ng iba. May mga pagkakataon na sa aming pagsasalita ay para lamang sa aming satisfaction at hindi na iniisip ang pakiramdam ng iba. Panginoon, naway patawarin mo kami. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan at handa kaming isuko ang aming puso at buhay sa iyo. Mga kapatid, handa po ba tayong isuko ang ating buhay at puso sa ating Panginoon? Ay ating siyasatin ang ating mga puso kung tayo ba ay tulad din ng mga tsismosa na sa tuwing tayo ay nasa piling ng iba ay nagsisimula po ba tayo ng tsismis o kaya ng mga hindi magagandang salita. Idulog natin ang kasalanan ito sa Panginoon. Panginoon, ako ay isang tsismosa. May mga bagay na akong nabanggit na sa tingin ko ay madaldal lamang ako, ngunit nagdulot lamang ito ng sakit sa iba. Maaaring nakapagsabi ako ng mga bagay tungkol sa ibang tao, tungkol sa simbahang ito, tungkol sa mga kamanggagawa at maging laban sa mga pastor at mga disipulo. Panginoon, patawarin mo ko sa aking pagchichismis. Tulungan mo ko na protektahan ang aking mga dila at pigilan ang aking dila upang hindi na muling magsimula pa ng gulo at maging dahilan ng kapaitan ng iba. Panginoon, naway pakinggan mo ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Panginoong Jesus ay aking pinapapala ang lahat. Ang Diyos ay Diyos ng karunungan at nais ng Diyos na ang kanyang salita ang siyang maghari sa ating mga puso. At lahat ng makamundong pag-iisip, naway lisanin na ang ating buhay. Panginoon, tulungan mo kaming
maging banal na tao at maging mga tao na nauunawaan ang iyong salita at nauunawaan ang iyong kalooban. Naway lahat ng lalabas sa ating mga bibig ay mga bagay na nagpapalakas ng loob ng iba at bagay na ayon sa katotohanan at katwiran ng Diyos. Naway higit na maghari ang karangalan ng Diyos sa ating buhay sa pangalan ni Jesus. Amen.